beloved Boss Mike Cervera. Abay di, beberuin ninyo, ay siya daw ang tagapagsalita ng mga Ilocano. Nakalimutan niya na may maputing Ilocano na katulad ko. Di ba? Alam niyo mga Ilocano, mga kababayan ko, sa totoo lang. Ang mga Ilocano, abay, elib na elib siya mga mapuputing Ilocano yan. Sabi nila, sa pagka may mga Ilocano kayo makakausap, tapos nalaman nila na Ilocano ako, abay, meron palang pinkish at maputing Ilocano Oo. Kaya siguro yung mga nandun gustong-gusto nila yung kulay ko. Nako, mga kababayan ko. So ngayon, puntahan naman natin, mga kababayan ko, yung pong mga nagwawala. Eto tignan nyo mga kababayan ko. Eto yun Impeachment complaint. Kita nyo mga kababayan tong negro na to. Ito ay tinatakwil po mga kababayan ng mga Ilocano. Tinatakwil po, huwag kayo maniwala rito. Ayaw ho ng mga Ilocano ito. Maraming galit na mga Ilocano rito. Sabi ko sa inyo, pag duman ito sa kabukiran ng Pangasinan, Pangasinan hanggang La Union, hanggang Baguio, kahit pa nando doon si panot nyo. Mga kababayan ko, babatuhin ng kamatis. Sa mukha ito. Pakingganin ninyo kung gaano kasigurado. Sabi nga rito sa caption, ikatlong impeachment complaint versus PBBM. Pinakamatibay ang laman pero hindi tinanggap eka. Naman pala, matibay. Bakit ninyo sinoko? Bakit ninyo sinorender? Bakit ninyo inurong pati iklog? Diba? Eto tignan nyo. Pakinggan ninyo, mga kababayan ko. Walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan. Ire-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang, hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala... Wala nga siya na, Monday ngayon, di ba? Nandun kayo. Nandun nga ho yung pangalawang impeachment complaint na dala-dala naman ng mga kabayan black. Bakit di kayo sumabay? Kung di ba naman kayo si kayo gonggong, ang hihina ninyo kung minadali nyo kung talagang seryoso kayo. Di ba? Kung talagang seryoso kayo, na kayo ay magsasampa talaga labang kay Pangulong Bongbong, bakit hindi nyo inaaga-agahan? Dapat inunahan nyo na alam nyo naman pala na mayroong magsasampang iba. Diba? Awan aldaw kayo nga agreeing kung na nagaro kay Jay Lakay, Jay Probinsya. Aldawon, awanen, awanti, linnaaw nga maabutan yun. Ijay taltalon. Ayan. Kasi kayo, ang ginagawa nyo kasi mga kababayan itong mga ito, naniniwala ako talagang walang kalaman-laman yung kanilang mga complaint Itong ginawa nilang impeachment complaint, wala talagang laman. Kundi naniniwala ako na talagang itong pag-urong netong si Defensor dyan sa kanilang impeachment complaint, mga kababayan, walang laman. Propaganda lang. Propaganda lang ho talaga Kaya ewan ko dito kay Negro. Maniniwala na ho sana ako sa kanya kung ang ibinabaga niya, sarili niyang opinion ito at sarili niyang pananaw. Hindi niya niraraman ang mga katulad naming mga Ilocano. Kung niraraman mo kami na
Ha? Wala kaming ammo dyan. Duldog ka ato, kininam. Tao ka mo ha! Diba? Sorry Lord, hindi naman nila naintindihan. Diba? Diba mga kababayan? Isipin nyo maigi. Maniniwala ko kung dala-dala mo lang yung itlog mo at hindi ka nang dadamay ng mga ibang mga Ilocano na katulad ko. Sabi nga ni Bambina, wala kaming ammo dyan. Ikaw lang ang may kayat niyan. Diba? Ikaw lang ang may kayat niyan. Dinadamay mo kami. Kami ang mga Ilocano na totoong matitino. Eto na mga kababayan. Darating ang panahon, babaliktad din yan. Ganyan ang mga politikong mga ganitong mga klase. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Balikan natin ito, Evangeline Camilosa, Bambina, Teresita Tan, Rowena, Nick Candido. Balikan natin to ay Chang. Sasabihin ko sa inyo, darating ang panahon, sa mga Marcos didikit to. Maniwala kayo, yung ganyang karakas neto mga kababayan, ito ho, yung karakas ng mga politiko na mga doble kara. Alam nyo yon? Doble kara. Kung saan makikinabang siya, doon siya pupunta. Ang mahalaga sa kanya yung kanyang karir sa politika. Hindi mahalaga yung sinasabi na mahal ang bayan para sa bayan, kalokohan yan. Sa totoo lang mga kababayan, kalokohan yan. Wala pa akong nakikita maliban sa mga Marcos. Hindi kasama Romualdez ha. Sa mga Marcos ko lang talaga nakita yung totoo na pagmamahal sa bayan na salita. Yun ho ang matindi dyan. Ito lang itong mga gunggong lang na ito kasi, mga kababayan nang pinipilit nila na ang Pangulong Bongbong Marcos ay corrupt. Sinasabi ko nga na hindi. Hindi. Mas nai-involve yung pisa niyang si Martin sa pangungurakot ng kwarta. Yun. Tandaan nyo, magkaiba yung apelyido. Ang Martin Romualdez. Ang Pangulong Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. Tao ka mo ha! Magkaparehas ba yan? Hindi! Eto na. Magagalit na naman si JJ neto. Sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello, sir! Ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan na... Wala na nga. Sabihin mo yan. Ito yung mga kababayan kasi, ito na ho yung nung hindi ho tinanggap nga ng Kongreso yung kanilang impeachment complaint. Pwede nga ho nilang ibalik ngayon. Nandyan na nga Tumawag nga sa akin kanina si Cheloy Garapil. Sabing gano'n, Boss Mike, nandito na ako. Pakisabi sa mga gustong magsampa ng impeachment complaint, pumunta na sila. Magmadaling araw daw kayo. Para mauna kayo sa pila. Mukhang mga kababayan, tinanghali na naman sila ng gising sa kakaisip ng propaganda. Ayun, inabot na ng hapon mga kababayan, walang pumunta. Diba? Yun kasi mga kababayan Diba no? Joji, ha? Sige, tuloy. Amin ay yung opisina, hindi yung taong absent. At saka, wala nga yung pipirma. Wala. Tsaka walang laman daw yung inyong daladala. Hindi nyo maluloko ang taong bayan, manggugulo lang kayo Ano ba pinaglalaban nyo? Pinaglalaban nyo na si Pangulong Bongbong Marcos ay corrupt? Gunggong! Sinabi na noon ng saksi namin na si Bernardo na walang kinalaman, si Pangulong Bongbong Marcos.
Bakit pa pinipilit ninyo? Ayan oh. Dito tayo mga kababayan ko ha. Pinipilit na itong negro na to eh. Tabi-tabi po sa mga ano dyan ha. Oo. Sa mga kakulay niya. hindi kayo kasali sa sinasabi ko ha. Baka magtampo kayo. Ano, mga kababayan, dito na tayo. Ano ba yung ebidensya, Boss Mike? Kasi nga, sinabi na nga yan ni Ping Lacson na mga kababayan ko, walang kinalaman ng Manong Bongbong natin. Si Manong Bongbong, walang ginawa yan, mga kababayan ko, tulad niyan. Tuloy-tuloy ang Kadiwa Store. At sa May Palawan ay namahagi na naman ngayon ng libo-libong pabahay sa ating mga kababayan dyan po sa May Palawan. Wala akong katigil-tigil. Kahit nga ho may sakit si Pangulong Bongbong Marcos hindi iniinda Tulad ng mga pinagkakalat ng mga damunyong mga DDS na kailangan daw operahan daw si Pangulo. Ay nako! Masyado kayo nagmamadali. Hindi na mangyayari yan. Abangan nyo na lang yung 2028 kung manalo kayo. Napakarami ang inaasikaso ngayon ng Pangulo para maserbisyohan ang taong bayan, mga kababayan nating mga nangangailangan. Kita nyo, zero bill, mga kababayan, tuloy-tuloy na, ang dami na hindi po nagawa ng kahit sino na naging presidente sa Pilipinas. Mga kababayan ko, dinadaig na nga ho ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang butihing ama ng ating hero na si Ferdinand Marcos Sr. Dinadaig na nga ho ni Pangulong Bongbong. Ang kaya lang, mga kababayan, ang problema, mga kababayan, marami talagang mga nakatikim ng mga kasaganahan nung nawala si Apo Lakay na hinahanap-hanap na parabang nalulung sila. Nalulung sa kayamanan, nalulung sa kapangyarihan, kaya sila nanggagalaiti at gustong pabagsakin ang Pangulong Bongbong dahil nahinto ang kanilang mga kasaganahan sa pangungulimbat ng kwarta. Diba? Napakadaling unawain yan, mga kababayan. Namihasa, sabi nga ni Bambina, namihasa sila sa kapangyarihan ni Chavit, sa mga illegal na mga gawain nila, mga kababayan ko. Namihasa ng husto Our beloved Boss Mike